Amen. Kayo po ba'y masaya pa ngayong gabi? Amen. Amen. Alright, welcome po sa ating Tuesday night chapel hour, maging sa ating online students. Salamat sa Panginoon sa magandang signal at ngayong gabi po ay tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa preaching of the Word of God. Pero bago po yan, tayo muna po ay umawit. Tumayo po tayong lahat please at tayo paawitin natin song leader this evening, Brother Jun Tagbo. Amen. Let's open our hymnal on hymn number 68. Rescue the perishing. When he sang, rescue the perishing, care for the dying, stop them in pain, sin and the grave. Wherefore the erring one lift up the falling, tell them of Jesus, mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, us will save. Last verse. Rescue the perishing, duty demanding, stand for thy labor, Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. They're the one where a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful. Jesus will save. Another songs, page number 69. The solid rock. Amen. Let's sing it on the top of our voice. Amen. When he sing, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest fame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. The last verse. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found. Rest in his righteousness alone, boldness to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Maraming salamat po sa mga awit na yan. At ngayong gabi po, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Tayo po makakapakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pastor ng Christian Bible Baptist Church, Tanza, Cavite. No? Tayo po ay dadalhin po sa kalangitan ng preaching na ito po. No? Salamat sa Panginoon po sa pangangaral ng salita ng Diyos ngayong gabing gagawin po. Okay? Bago natin pakilang special number, tayo muna po ay mananalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po for this evening. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong biyaya, sa mga estudyante, maging sa mga guro. Salamat po, Panginoon, sa lugar na pinagagamit niyo po, Panginoon, para po may handa po ang men and women po, Panginoon, para sa iyong gawain. Salamat din po sa aming pastor. Salamat sa kanyang vision for the next generation po, Panginoon. Bless you po ang aming pakikinig po ng inyong salita ngayong gabi. Bless you po, Panginoon, ang bawat puso, ng bawat mananampalataya. Kami po ay ma-challenge po, Panginoon, magkaroon po, Panginoon, ng kasigisigan lalo na maglingkod pa po sa inyo, Panginoon. Patawad po sa aming nagawang kasalanan. Bless po ang special number. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may be seated, please. We have
Lolo. Amen. Gising na gising na rin. Pati mga estudyante ko kanina, gising na gising ngayon. Kasi kagigising nyo lang kanina, tulog kayo sa klase ko. Okay, amen. Sa yung relo natin. Buti lang, walang relo, no? Wala ba relo? Yan. Kala ko wala eh. Okay, tumayo tayong lahat. This is your Bible, the book of 2 Timothy. Sabi ko, ano kaya pipreach ko kako kaya. Ito naisip ko, ito binigay ng Panginoon. Sapagkat ito yung tinuturo ko ngayon sa aking subject, Pastoral Epistle, sa mga fourth year. Okay. So, 1 Timothy, and then 2 Timothy, and then Titus, and then Philemon. Yan yung pinapag-aralan namin sa Pastoral Epistle. At sabi ko sa mga estudyante ko, ay dapat magpapastor kayo lahat. Kasi Pastoral Epistle to eh. Tapos di naman kayo magpastor eh, para saan itong matutunan ninyo? Kaya ituturo ko yung mga karanasan sa pagpapastor. Pero sana magpastor sila lahat. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. And then verse 14. This know also that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, peers, despisers of those that are good, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. And then in verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So our heads in prayer. Dakilan namin Diyos, sumangkunal, maraming salamat Panginoon sa talata naming nabasa upang maging basihan naming pag-aaral ngayong gabi Panginoon. Dalayan ko Diyos na pagpalain mo po aming pag-aralan. Muli Panginoon, kayo po ay lumalapit sa iyo. Give us a heavenly wisdom, O God, so that we can understand your word, O Lord. Sa aming sarili Panginoon, wala kaming kakainan, wala kaming kaalaman, karunungan, upang unawain ang iyong salita, Panginoon. Kaya dalayan namin, Panginoon, tulungan po kami. At ganun din, Panginoon, give us a humble heart, nandalaging makinig, paturo, at pasaway sa iyong salita po, Panginoon, at magpasubmit sa iyong salita po, Panginoon. At patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, pagkulang sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. 7:41. Ilang minutes ba ako, sir? 40 minutes ba? 45? Walang magsabi. Bahala kayo, walang magsabi. Okay, sabi po dyan sa verse 1, this know also that in the last days perilous time shall come. So dito po sa 2 Timothy, tinuruan ni Apostol Pablo si Timothy sa mga bagay-bagay sa pagmimisyon o gawain ng isang missionary o pagpapastor. Sapagat alam naman natin kung saan si Timothy ay bago lang sa pananampalataya, sa kabata pa siya at marami pa siyang hindi alam. Kaya inalalayan siya ni Apostol Pablo. Ang katotohanan ay lagi na-discourage si Timothy and he always wants to quit. Ano po? Kaya patuloy siyang tinuturuan ni Apostol Pablo. At dito ay nabanggit niya rin
patungkol sa last days. Sabi dito, this know also that in the last days, perilous time shall come. Ibig sabihin po, ng last days before the second coming of the Lord Jesus Christ, yung muling pagbabalik ng Panginoon. At tayo po'y naniwala na kung saan ang Panginoon ay muling babalik. Na po? May nagsabi sa akin kanina na nasabi ko sa klase ko na preaching ko ay madadaan yung second coming. At sabi niya, Pastor, yun din po ang preach about second coming ni Sir Meljon nung Sunday morning ba? Sunday afternoon? Dito? Sunday afternoon? Okay. And then, nung Monday din, kay Sir Armenia, about second coming din. No, actually, nung Sunday, ito rin preach ko, about second coming din. Ano? At madalas, actually, meron kaming topic every month. Isa rito ay letter S lahat yun. Savior, and then shepherd, the pastor, service, and then separation, standard, second coming, na nalagay din namin ito. Hindi ako nagkakamali, yearly na ilalagay ko sa mensahe ko ito about second coming. No? Di ko alam kung bakit yun din ang preaching ng Sunday saka nung kagabi saka ngayon. No? Maring babalik ang Panginoon mamaya. No? At yan po ang hinihintay natin bilang Kristiyano. Ano po? Sabat yun ay dakila nating pag-asa. So, yun yung pagtatapos ng ating paglilingkod, ng kahirapan, ng mga pagsubok. Ano po? Yung pagtitiis, yun po ang katapusan noon. Doon sa langit, dadal tayo ng Panginoon, at doon ay may sayang walang hanggan. Amen? At mahalaga po itong maipangaral sa bawat simbahan at sa bawat Kristiyano. Sabagat pag nalimutan na ng isang Kristiyano ang muling pagbabalik ng Panginoon, he will enjoy this world, this wicked world. Mag-i-enjoy na rito sa sanglibutan, sa kasalanan ng sanglibutan. Sabagat nalimutan niya na babalik ang Panginoon. Pero pag laging nasa isip niya yung pagbabalik ng Panginoon at hindi na tayo magtatagal dito sa mundong ito, ay magtatapat siya sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon at papahalagan yung bawat sandali na nilalagi niya rito na kung saan magamit niya para sa paglilingkod sa Panginoon. Sabagat alam niya, malapit nang bumalik ang Panginoon. That's why we need to be reminded from time to time of this doctrine, of this lesson. Napakahalaga po nito. Kung hindi na po natin ito marinig sa pulpito, ang mga tao, ang mga Kristiyano, ay mamumuhay na sila ng worldly, ng makasanglibutan. Tingnan niyo mga sanglibutan, they are ignorant about this second coming. Hindi nila alam to, ang second coming. Hindi nila alam to. Kalokohan niya, nung tumatawa sila pag sinasabi natin ito sa kanila, na muli ang babalik ang Panginoon at kukunin tayo ng Panginoon, sasalubungin natin ang Panginoon doon sa ulap at mga patay ay mabubuhay. Lulukuhin na tayo, tatawa sila sa atin. Why? They don't know the Bible. They are ignorant about this topic. Kaya lang, mga Kristiyano rin, minsan nalilimutan natin about this doctrine na sinabi ng Panginoon about the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya nga namumuhay ang maraming Kristiyano na makasanglibutan at hindi nila inalintana yung paglilingkod sa Panginoon, yung pagiging tapat sa Panginoon, sabagat nalimutan nila yung pangako ng Panginoon, I will come again. I will come again. Kaya mahalaga na ito'y dapat nating matutunan. Dapat ma-remind sa atin. No? Dapat yung ma-remind sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung kailan. Walang sinabi ang Bible kung kailan. Kaya sabi niya, be ready. Maging handa kayo. Ibig sabihin, maging handa kayo, tiyakin nyo ang inyong kaligtasan. Unang-una, tiyakin ninyo ang inyong kaligtasan.
Sabi ko dun sa, sa simbahan po namin, marami po ang nagtatayo ng building ngayon. Si Sir Jess, nagtatayo din siya ng, magbubungi yata sila. Si Pastor Ramir, nagtatayo sila ng building, third floor. Si Pastor Jerry yata, nagtatayo din. Kami rin po nagtatayo. Tapos na kami sa second floor, biyaya ng Panginoon, magta-third floor na po kami. Kung makakaipon ng pera uli, kasi hanggang doon lang kami sa second floor yung budget namin. At sabi ko sa mga member, pag bumalik ang Panginoon, at wala mga kapitbahay natin, wala nang makikita rito na nagtitipon, maaaring magtaka sila, sana yung mga nagtitipon ng Baptist dyan, na bigla silang nawala. Because they're ignorant. Hindi sila nakinig, in-invite sa church, ayaw nila. Kaya they don't read the Bible. So maaaring magtaka sila, balang araw, nasaan yung mga Baptist na yan? Ba't wala na? Ba't hindi na maingay? Ba't wala na sigawan ng amen? At maaaring pupunta sila, walang tao. Pag Sunday, wala nang tao. At makita ng mga electric fan, umiikot. Amplifier, nagpi-feedback. Pero walang tao. Ano nangyari? Nakawin natin ito. Sige, hanggang mabili, pero pag may tao nga, ako, wala pa kayong tao. Kasi wala, isang buwan walang tao dyan. Kunin na natin ito. Kaya sabi ko sa nila, pero huwag nilang gagawin yun. Sabagat biglang lalabas ang mga full-time, naiwan pala sila. Nandito kami. Naiwan kami. Kaya sabi ko sa nila, pag nangyari, wala nagsisimba rito, isang buwan, wala nang makita rito, at pagpunta nyo rito, sabi sa member, at wala na talaga, matuwa kayo sabagat sa inyo na itong building na ito. Lahat. Electric pan, iuwi nyo sa bahay nyo. Mayroon tayong high A's in church, mayroong Montero, sa inyo na yan. Pero magpaalam po sa ilang full-time na naiwan. Hati-hati na lang kayo. Si Brother Chapet, makihati kayo. Si Brother Neil, makihati kayo. Pero mas marami kay Dan Ray, kasi anak siya na pastor. At totoo po yan, hindi lahat nandito ay tiyak na makasama pag dumating ang Panginoon. Mayroon at mayroon maiwan rito. Hindi ko alam. Mayroong pastor maiwan eh. Sana hindi Baptist yun. No? Pero napanood kong ng film, talagang about rapture, nagpipreach ang pastor. Umiiyak siya. Sabi, I've been preaching for this for so long. Bakit ako naiwan? Hindi lahat ng nagpipreach ay makasama. Inibig sabihin, pastor ka, ligtas ka. Yung ligtas, kasama pag-rapture, second coming, ay yung tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. At malapit na pong mangyayari yan, mga kapatid. Kaya meron pa kayong pagkakataon mamaya, pag uwi nyo, magsisi kayo kasalanan, tanggapin nyo pa yun sa iyong puso nyo bilang sariling tagapagligtas. Before it's too late. Baka sabihin mo, porcher na ako! Ba't naiwan ako rito? Di ba, lipipir ka na. Sigurado, ikaw lang valedictorian dyan. Kung ka lang habol, nakaklase mo. Seriously, siguraduhin natin. No? Siguraduhin. Mayroon at mayroon maiiwan dito. Hindi natin alam. Di ko alam kung, ang sabi ni Pastor Ed, kung may maiwan sa iyo, kung kanino pinagkatiwala ito. Bahala na kayo. Siguro yung amplifier natin sa operator na yan, sigurado. Kanya na yan. Wala na makikiagaw dyan. At malapit na po mangyari yan. Sabi ng Bible, now we are living now on the last days. Last days. Kung baga sa alas 12, 11:59 na tayo. Malapit na darating. Bakit? Signs of the times. Andiyan na yung mga signs. Ha? Anong mga signs?
Earthquake. Alam niyo mga lindol ngayon, parang normal na lang. Kailan lang, ilang buwan lang nakaraan, lindol sa Sarangani, napakalakas, may mga namatay. Nalimutan na natin. Bakit? May pumalit na lindol, double earthquake sa Venezuela. More than 30,000 ang namatay. Nalimutan na. Parang normal na. At yun ay mga senyales na malapit na bumalik ang earthquakes. Kasi preparation yan sa tribulation. Di ba sabi ng Bible sa tribulation, magkakaroon ng malakas na lindol, yung mga bundok lilipat. Grabing lakas na, no? Lumipat ng mga bundok sa lakas ng lindol. Totoo po yan, mangyayari. So sila paparusahan yung mga wicked, yung hindi nagsisi ng kasalanan, yung hindi tumanggap kay Kristo. They were left behind. At maranasan nila ang puot ng Diyos sa hindi sila ng palataya. So, bukod doon, mga lindol, mga wars, gera dito, gera doon. Gera ang Iran sa kamera ngayon at nag-escalate. Sama ng Saudi, sa Yemen. Tapos baka parang gusto bang sumama ng China. Pero yun po yung mga hula na mangyayari talaga. Why? Because we're not living on the last days. And sabi ng Bible, this know also that in the last days, perilous times shall come. Perilous times. Perilous means dangerous. Ang panahon natin ngayon, mapanganib na. Wala nang ligtas na lugar. Ang eskwelahan natin noon, akala natin ang mga anak natin, matututo sila magbasa, magsulat, mag-aral, pero hindi na rin safe. Marami ng masasama. Wicked student, wicked young people. Sa Cavite, doon sa amin, yung pinakahuli yata insidente, sa amin yun. Sa Dulan, Tansa. Noong last 2 weeks, parang weekly, may nangyayari. Yung nangyayari, noong nakaraan ako may namaril, akala matakot yung mga kabataan. Hindi. Na-inspired sila. Gusto nila mag-trending din yung buhay nila. Kaya nananaksak din. Gusto rin nila sumikat. They're wicked. At alam nila, hindi sila makukulong. Kaya gagawin nila, ba't hindi sila makukulong eh? Ha? Saan ang galing kaisipan ganyan? Yung kaisipan ng wala alam salita ng Panginoon. Yung mga lawmaker natin, gawa sila ng batas na walang alam sa Bible. Bawal paluin ang bata. Sa yung bata, paluin mo ang bata habang may pag-asa. Rod of correction. The rod give wisdom. Pag pinalo mo ang bata, magkaroon ng wisdom yan. Hindi ko gagawin yun kasi may parusa. That's wisdom. Pero ngayon, makasaksak ka, makabaril ka, walang parusa. Kung papalarin ka pa, pwede kang makalaya pa rin, palakad-lakad kahit nakapatay ka, kahit nang rape ka, basta minor de edad. Eh, nasabi ko yun, baka gagawin nyo, ha? Ang minor de edad dito. Sino 16 years old dito? Meron ba? 17. Huwag mong gagawin yun, ha? Hindi ka makukulong, pero bubugbugin ka hanggang mamatay ka. Biro mo, nirape yung anak mo, tapos hindi nakulong, palakad-lakad lang yan. That's foolishness. Nasaksak yung anak mo, napatay. Walang parusa. Dapat kung anong ginawa niya, gawin din sa kanya. Sabi ng Bible, batuhin hanggang mamatay. Yung may anak na hindi sumusunod sa magulang, undisciplined, batuhin hanggang mamatay. Pag ginawa din sa Pilipinas, lahat mabait na bata. Lahat nasa Bible school, mga bata. Perilous times shall come. Perilous means difficult. Kaya napakahirap maging Kristiyano sa kapanahonan natin ngayon. Dangerous, difficult time, and demonic time. Ito ang panahon natin ngayon. Mahirap, mapanganib,
at demonyo ang mga tao. Yung tama, nagagawang mali, at yung mali, yun naging tama. Pag magdadala ka ng Bible, tinatawanan ka nila. Magdala ka ng vape, sikat ka. Pero as time shall come. Ang sabi ng Bible, birds of poor men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. There is a decline of morality, moral decay. Yung magagandang kaugalian, natutunan na, nawawala na. Bihira ng mabubuting tao ngayon. Karamihan ay masasama na. Kaya po napakahirap. Napakahirap na kung saan mamuhay ng tama. Nalalo ka panahon na ni Noah? Ang sabi ng Bible, ang mga tao, they're wicked. Their imagination is wicked. Wala silang iniisip kundi masama. Pero si Noah lamang at ang kanyang namuhay, at ang kanyang pamilya ang namuhay na matuwid. Hindi po madali sa ating mga anak, ang saan pumunta na eskwelahan at nakapalda sila at nakadress sila. Sila'y tatawanan ng kanilang mga kaklase. Pero yung mga bakla na nagpalda, hindi nitatawanan. Sanay na eh. Ha? Yung mga naka-short na kung saan punit-punit, puno ng tato, babae yun, puno ng tato. Kababaeng tao, daming tato. Di ba? Tato ay sa kriminal lang yan, sa kulungan lang yan. Pero mga babae ngayon, tato kahit saan. Minsan dito sa dibdib, may tato. Ang baba pa ng neckline, pinapakita yung tato niya. Siyempre, paano siya nagpatato nun? Di wala lahat yun, nagpatato siya. Immoral. Pero sigat yun, may tato. Yung nakadress, tinatawanan, yung may tato, sigat yun. Yung may Bible, pinagtatawanan. Yung damit, nakahanging. Bihira ka na makita mga kadalagahan ngayon na hindi nakahanging. Lahat nakahanging. Pati mga nanay nga eh. Si Sarian na yun, ha? May peklat. Parang alupihan, nakahanging pa rin. But they don't have standard. Wala silang pamatay. Kung ano lang makita, ginagaya. Hindi pinag-iisipan. Tawag ko doon sa akin, mga nakahanging na gano'n, di mo alam kung putol yung katawan, manananggal. Alam, putol ang katawan eh. Ha? Moral decay. Yung tama, naging mali. Yung mali, nagiging tama. Yung kasuotan ng mga kabataan, babae at lalaki, anong uso ngayon? Jogging pants na maluwag. Jogging pants na maluwag. At pantalon na maluwag sa mga lalaki. Baggy. Sana wala dito mga Bible student na baggy. Alam niyo ba yung mga, nung pinasearch ko sa member ko, ano ibig sabihin? Ano yung, saan nagmula yung kasuotan na baggy? Yung pala ay ginawa para sa mga sakang. Kaya sabi ko sa member na kayang people, ba't nasun nga, sakang ka ba? Ginanong ko talaga sa congregation, sakang ka ba? Gaya kayo ng gaya, hindi nyo naintindihan. Sa Pilipinas, hindi yung ginawa para sa mga sakang naman. Ginawa yan sa bagong circumcise. Sabi ba, bagong circumcise ka ba? Ba't nga suot ng ganyan? Gaya ko yung gaya, hindi nyo naunawaan. Decline of morality. At alam nyo, minsan kahit mga Bible student na influensyan kayo. May sinita akong young people sa pinagalitan ko.
Kasi napapansin ko eh. Noon pinabayaan ko. Yung bang damit na dress, pagkatapos may dugtong sa ilalim, yung parang half slip na mahaba yung half slip kaysa dress. Nakita niyo gano'n? Dati pinagtatawanan yan eh. Ngayon uso na eh. Hindi ako nagandahan. Nandun tinanong ko, nakita ro San Pedro. Ayaw kong totoo. Yung original, yun na yun. Huwag tayo makiuso-uso. Ha? Kahit yung mga lalaki. Yung damit nyo minsan, polo shirt, fit na fit. Ha? Bakit? Pinapalabas yung muscle nyo. Yan, sikip na sikip. Sa mga artista lang yan. Ayun, nakita sa artista yan. We're living now on the last days na kahit mga Kristiyano na influensyahan. Ano sabi dyan? For men shall be lovers of their own selves. Makasarili. Ang mga tao ay makasarili. Ito yung mga tao. Pwede ko picture, selfie. Isa, selfie. Kahit saan pumunta. Di ka nagsawa sa mukha mo. Kami, sawang-sawa na kami sa mukha mo, ikaw di ka nagsawa. Lovers of their own selves. Makasarili. And then sunod sa makasarili, lovers of pleasures. Lovers of money. Materialistic ang mga Kristiyano ngayon, materialistic. Hindi lang charismatic ang problema ng Kristiyano ngayon. Materialistic. Gusto makigaya sa sanglibutan. Kung anong usang sanglibutan, nakikigaya. Tandaan mo, Kristiyano ka. At lalo na, Bible student ka. Pabayaan mo sila mag-uuso. Sila yon, hindi ikaw yon. Sa likay, tinawag ng Panginoon. At huwag maibigin sa salapi. Sabi ko sa mga estudyante ko, saan dapat iiwasan ng missionary o magpastor, yung pagiging maibigin sa salapi. Sa isang paraan yan, para ikay sirain ng kaaway. Money. Pera. Kaya dito pa lang, tinuturuan na kayo makontento kung anong mayroon kayo. Dapat hindi ka na nasilaw sa pera. Kaya kahit wala kang support, wala kang pera, ba't kailangan mo ang pera? Kung makain ka lang, napaglingkod ka sa Panginoon, may damit ka, paglingkod ka sa Panginoon. Pastor, bilhin ng papel para sa quiz. Kumuha ka sa katabi mo. Mali din yung mali. Umihi ka, sa ibig sabihin, umihi ka. Magtutong magtiwala sa Panginoon. Don't be materialistic. Dito pa lang, kontrolin mo na ang sarili mo. Huwag kang maibigin sa pera. Yung pera, papel lang yan. Huwag mong ibigin yan. Tingnan mo, may pera ka dyan? Tingnan mo, papel lang yan. Walang pagkaiban sa ibang papel. Walang kwenta yan. Pag hindi mo nailagay sa offering yan, walang kwenta yan. Bili ng cellphone. Ha? Kung anong modelo, latest model, yan ang gusto mo, meron ka. Sa amin, ang batas ko pa rin ngayon, ang high school boys, high school girls, hindi pwedeng mag-cellphone. Bawal. Hindi nyo kailangan yan. Pastor, kailangan namin sa school. Face-to-face na kayo, kailangan mo pa rin yan? Bakit bagsak ka pa rin? Di ka na pumapasok sa cellphone mo. Hindi nila kailangan high school, di nyo kailangan yan. Katunayan, kahit college, di ko kailangan yan eh.
O kaya kung kailangan niyan, dapat walang, tawag doon, password. Ibigay niyo sa magulang niyo. Kada gabi, ibigay niyo sa magulang niyo. Dinadahilan niya lang ng mga high school eh. Para kung ano-anong sinesearch nila doon, sino kaibigan nila. Kaya yung pumatay doon sa Leyte. Leyte ba yan? Yun. Tacloban. Nagsisearch siya ron. Yung mga pumatay, mga nagsushoot doon sa Amerika. At in-idolize niya yun. Kaya niya ginaya. Because of technology. Lovers of selves. Lovers of money. Dapat hindi ka nasilaw dyan sa pera. Kung sila'y nasilaw, hindi dapat tayo. Sabagat tayo ay Kristiyano. Lalo sa mga estudyante, magpapastor kayo. Pag hindi nyo napagtagupayan yung pagka maibigin sa pera, pag pastor na kayo, walang ibang may hawak ng pera, kundi kayo. Kayo may control niyan. Kahit saan nyo gastusin yan, pwede. Bakit? Ikaw ang pastor eh. At pag wala kang disiplina sa pera, kahit saan mo gastusin yan, tandaan nyo, sabi ko sa nila, hindi mo pera yan. Pera yan ng Panginoon. Gamitin mo sa gawain ng Panginoon. You need to have discipline concerning money. For the love of money is the root of all evil. Money na M-O-N-E-Y. Masabihin niyo si Brother Manny yun. Kaibigan ko si Brother Manny. For the love of money is the root of all evil. Huwag mong ibigin ng pera. Kailangan mo pera, pero huwag mo ibigin ng pera. Sabat ipapahamak ka nito. Pag inibig mong pera, gagawin mo lahat para ka magkapera. Kaya kahit masama, gagawin mo, basta magkapera ka. Dapat pag nagkapera ka, isipin mo lagi sa offering ito. Sa gawain ng Panginoon. Sa gawain. Kaya binigay ito ng Panginoon para magamit sa gawain ng Panginoon. Yun dapat ang thinking mo sa pera. Hindi ka magkakasala dyan. Basta nagkapera ka, Panginoon, bigyan mo ng pera, makatulong sa gawain. Pag yan ang thinking mo, hindi ka magkakasala dahil sa pera. Pero pag inibig mo ang pera, gusto mo makuha ang pera, at hindi ka nagbibigay sa gawain ng Panginoon, saan mo gamitin ang pera? Dahil ko tinanong sa member ko, sinong gusto yumaman? May nagtataas. Marami nagtataas. Sabi ko, bakit gusto mong yumaman? O, sino makasagot? Sinong gusto yumaman? Oy, lahat mababait. Ha? O, kung gusto mo yumaman, bakit gusto mong yumaman? Hindi mo na masagot. Ang katunayan, gusto mong yumaman para sumikat ka, makilala ka. Because of pleasure. Yan naman yun eh. Tutulong po sa church. Talaga. Yung tira-tira lang tinutulong mo. Patapos lahat ang kalayawan mo. So, lovers of money. Moral decay. Now, anong gagawin natin bilang Kristiyano kung mga bagay na ito ay dumating na sa ating kapanahunan? Paul said, but continue thou in the things which thou hast learned. Ngunit magpatuloy ka doon sa natutunan mo na tama. Kahit anong mauso dyan, kahit lahat sila ay umuso na sanglibutan, nakipag-compromise na, gumagawa na ng mali. Ikaw na lamang ang gumagawa na nanindigan sa tama. Ikaw na lamang sa paaralan ninyo, ikaw na lamang ang nagdress. Kaya sa paaralan, ikaw na lang ang walang boyfriend. Kasi lalaki ka. Hindi ka makigaya. Kahit sila may tattoo na, hindi ka makigaya. But you need to continue daw. Magpatuloy ka doon sa tama. Are you listening? Madali lang ito, 3 points. Areas where to continue. Saan tayo magpapatuloy? To what we have learned.
kung ano yung natutunan natin. Kaya nga nandito kayo sa Bible School for training. Are you listening? And this is the best Bible school na nakita ko. At nakita natin ang resulta. Training. Tinuturuan kayo lahat dito. Tinuturuan kayong mamungay sa pananampalataya. Tinuturuan kayong humiwalay sa libutan. Meron kayong standard. Hindi lahat ng church ay meron standard. Kaya pag pumunta ka sa church, hindi mo alam kung simbahan na puntahan mo. Halos lahat naka-short. Pati lalaki ngayon, short na rin. Hindi nyo pansin mga lalaki? Bira nagpapantalon. Short na yung hanggang dito. Pumunta sa mall, naka-short. Pumunta sa beach, naka-short. Pumunta sa patay, naka-short. Pumunta sa simba, naka-short din. Lahat na lahat. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short. But you have the training. Amen? Kahit mag-short sila lahat, you know your standard. Yun yung natutunan mo. Nakalungkot pag umalis ka rito, paglabas mo, nakigaya ka sa libutan. Where's the training? Sayang yung training. Sayang yung oras ng mga teacher na ginamit sa'yo, nagturo sa'yo. Paglabas mo, ay gumaya ka sa libutan. Pahalagan yung training. I-apply mo kung ano yung natutunan mo. Huwag kang magbago. Amen? Pag nag-graduate ka, lumabas ka, huwag kang magbago. Marami nagbabago. No? Dahil sa influensya ng liputan, doctrine, binabago. Biblia, binabago. Dati naniwala na inspired. Preserved, inspired. Ngayon, hindi naniwala. Mahirap pag sobrang galing, sobrang talino. At naging doktor pa. Dinodoktor ang Bible. May mali ang King James. Dati sabi niya, inspired, preserved. Ang King James. Ngayon may mali ng King James. Ba't may mali? Ba't ginagamit mo pa? Di mali-mali, di yung turo mo. Walang ibang preserved na version, kundi ang King James Bible. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. That is preservation. Anong version na preserve? Only the King James. Yung iba, hindi tumagal, nawala na. Pero itong King James, marami ng pinagdaanan. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Hanggang lumipas sa panahon, nandyan pa rin. It is because of the preservation of God. Preserve ito, hindi magbabago. Are you listening? So to what we have learned, ano yung natutunan natin? Doon tayo magpatuloy. Pagpatuloy lang natin. Amen? Huwag magbago. Ano yung mga nagbabago? Mga sobrang galing, matatalino, and because of pride. Bakit nagbabago? Because of pride. Paano naging pride? Para sabihin, sino may credit niyon? Siya. Bakit? Siya lang nakakita ng doktrinan at siyang nagbago. Di ang galing niya, ang talino niya. That's pride. Yung mga kulto, mga false prophet, primarily, doctrine is not the issue, but their pride. Gusto nilang makilala. Gusto nilang makilala. Gusto natin makilala. Makilala dapat ang Panginoon. Win souls for Christ. Share the gospel. At makilala ka na maraming tao. So saan tayo dapat magpatuloy kung anong natutunan natin? Number 2, saan tayo dapat magpatuloy sa kabila ng masamang sanglibutan? We are living now on the last days to preach the word. Chapter 4, verse 2. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, preach the word, be instant in season, or out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Preach the word. Hello.
Sound. Alam ko pagdating ng rapture, magiging sayo yan. Pero bigyan mo muna ako ng sound. Preach the word. Sa kabila ng mga masasamang tao sa huling panahon, lilitaw mga bulang propeta, iba't ibang mga mauuso, ang kailangan natin ay ipangaral ang salita ng Panginoon. Doon lamang maliliwanagan ng tao. Yung masasama ay magiging mabuti sila pag sila ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Kaya ang kailangan natin ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi tayo makiayon sa kanila. But we need to preach the word. Be sun in season or out of season. Sabi ng Bible, verse 16, chapter 3, verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Instruction in righteousness. Bakit ganun sila? Ba't masama ang ginagawa nila? Sabagat wala silang salita ng Panginoon na napakinggan, kaya hindi na itama yung mali na ginagawa nila. Ganun din tayo mga kapatid. Kung walang salita ng Panginoon, anong ginagawa natin? Yung iba lasing na. Yung iba nandun sa sabungan. Alam po, yung pagpunta namin rito every Tuesday, nadadaan ng sabungan, ang daming mga sasakyan. Palibot sa sabungan. Karamihan nakamotor at naka-tricycle. Ibig sabihin, mga mahihirap nakipagsapalaran sa magitan ng sabong. Sugarol. At pag natalo sa sugal, uuwi. Anong mangyayari? Pag natalo, walang pera. Mainit ang ulo. Mag-aaway sila ng asawa nila. Sasaktan yung asawa, sasaktan yung mga anak. Walang makain. Isang linggong pinagpaguran, inubos lang ilang oras sa sugal, sabong. That's wickedness. Yes, ako, galing po ako, sugarol po ako. Naranasan ko po yun. Bata pa ako, sugarol ako, Caracross. Tapos, nag-level up, nagpusoy. Tapos, nag-level up, naging mahjong. Tapos, nag-level up, sumasama na rin ako sa sabungan. High school pala ako, punta na sa sabungan. Tingin-tingin, pero later on, magiging sabungero na rin. At later on, andun ako sa Taal. O ganun eh. Sugarol ka, papatay ka. Mga babae, sugarol, pati moral ninyo, bebenta nyo yan. Nandun sa amin, yung asawa niya nag-abroad, tapos nandun siya sa lugar namin na sugarol, doon sa lugar namin, hindi marunong magsugal. Later on, natutong magsugal. Mahjong. Hanggang inabot na ng gabi na mahjong. Hanggang nagkaroon siya ng relasyon ng kamahjong niya. Wala asawa niya eh. Ginawa asawa niya, hindi na iniuwian. Kahit bahay ng lalaki yun, hindi niya iniuwian. Nag-asawa ng iba. See? Pansira ng pamilya. Mga kapatid, kung hindi tayo kilala kay Kristo, anong nangyari sa atin? Doon pa rin tayo. Nandun tayo, biktima ng kasalanan, biktima ng maling pamumuhay. Pero salamat sa Panginoon, because of this book, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for instruction in righteousness. Yan napakalaga na aklat na to. Ha? Ano tayo kung walang aklat, kung walang Bible? Ano tayo? Saan tayo? Napakabuti ng Panginoon, dinala sa atin salita ng Panginoon. Naligtas tayo, naayos ang buhay natin. Kaya ipangara ang solusyon sa masamang mundo because we are living in the last days. Preach the word. The word of God. And then lastly, saan tayo magpatuloy? Chapter 4, verse 5. Second Timothy chapter 4, verse 5.
But watch thou in all things, endure affliction. Magpatuloy tayo sa endurance. Ibig sabihin, yung pagtitiis. Ang gawain ng Panginoon, hindi po madali. Are you listening? Sabi ko sa mga estudyante ko, pag nag-umpisa kayo ng gawain, mahirap. Walang nag-umpisa na madali. Soul winning ka from Monday, Bible study, from Monday to Saturday. Maraming nagpangako, pagdating ng Sunday, walang pumunta kahit isa. Hindi lang yung pagod mo yung discouragement. Ha? Ang galing mong magpaawit, ang saya magpaawit, walang ka naman papaawitin. Ha? Ang galing mong mag-preach, wala naman makikinig. Sabi nila, pupunta sila, sabi nila, tumanggap sila. Pero bahagi yon ng paglilingkod sa Panginoon. Mayroong paghihirap. Kasi tayo po ay nagtatanim. Tayo nagtatanim ng salita ng Panginoon. Sa pagsasaka, ang pinakamahirap yan, yung pagtatanim. Ang pag-ani, hindi naman dahil mahirap yan kasi meron ka na kagalakan, aani ka Pero yung pagtatanim, ihanda mo yung lupa, bubungkalin mo yung lupa, kahit mainit, tapos dadadang ka ng ulan, mababasa. Pero kailangan mo bungkalin para makapagtanim. Tatanggalan mo ng damo, tatanggalan mo ng bato. Tapos pipinuhin mo. Tapos maghasik ka kung palay, hasik mo yung palay, tapos pag tumubo, ililipat mo. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Mahirap. Pero tandaan mo, meron din pag-aani. Amen? Sa gawain ng Panginoon, hindi laging hirap. Meron din pag-aani. Lahat ng mga pastor na nag-aani, dumaan yan sa paghihirap. Walang magsasaka na hindi dumaan sa hirap. Mayroong magsasaka na hindi dumaan sa hirap. Yung nagnanakaw ng palay, pag hinog na ninakaw ng palay, nilagay sa sako, ang tawag sa kanya, hindi magsaka, magsasako. Sinasako yung hindi kanya. At mayroon din ganun pastor. Hindi naghirap, ang kinukuha yung member ng ibang member. Magsasako, sinasako niya ang mga member na hindi niya member. Ayaw maghirap. Mga kapatid, gawin na pa yun. Kailan paghirap? Pinapadaan tayo paghihirap dyan. Para doon sa paghihirap, doon mo maramdaman na kasama mo ang Panginoon. At hindi ka makapagyabang, ang galing ko, ang galing ko. Hindi. Ang galing ng Panginoon. Kasi mahirap. Biro papaniwalaan mo yung tao. No? Papaniwalaan mo yung tao na hindi niya yung paniwala niya. Hindi ka naman kilala. Wiwitnessan mo. Tapos patanggapin mo. Hindi mo man kilala. Tapos dadali mo sa church. Alagaan, tuturuan. Hindi lang yung mahirap, yung pag-witness. Ang mahirap, yung pag-disciple, pagbabalik. Pabalikin mo sa church hanggang lumago sa pananampalataya. It is not easy. Paul said, in chapter 3, verse 11, sabi niya kay Timothy, ni-encourage niya si Timothy nung nahirapan si Timothy, in-encourage niya, sabi niya, persecution, affliction, verse 11, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Merong pag-uusig, merong affliction, merong kagutuman, merong pagtitiis. But Paul said, endure affliction. You need to endure. Kaya tinuturuan kayo rito. Mag-endure. Mahirap ang subject, endure. Mahirap magpiano, endure. Tiis. Tiyaga. Nandito ba si Sir Jeramel? Dito ba? Anong subject ba? Anong araw siya? Monday?
Makasama mo sa church, di ba, Brad? Ang galing magpiano, ang daming naturuan. Pero bago siya dumating doon, nagtiis. Nagtiis. Ganyan talaga yan. No, music is skills. At kailangan practice. Practice. Endure. Kaya tinuturuan kayo dito mag-endure. Sa gawain ng Panginoon ay mahirap. But you need to endure. Mga kapatid, we're now living on the last days. Christ's coming is very near. Be ready. Dapat, siguro ligtas ka. At dapat, magpatuloy ka. Sa kabila ng tao'y masasama. Mahirap magsulwining ngayon. Kaya nga subdivision, pag nagsulwining paggabi, wala na nagpapasok ngayon. Bakit? Ang dami ng akyat bahay. May kunwari yan, may Bible yan. Ano pangalan mo? Ano pangalan ito? Nelson? Kunwari si Nelson yan. Akyat bahay yan. Kaya, iayos natin itsura natin. Amen. Hindi lang kung ano yung maisuot, no? Dapat ay presentable ka. Yung ba mapagkamalan ka ng manager ng company? Ha? Kapag kinatok mo biglang bukas, mahiya siyang tanggihan ka. Bakit? Ang ganda ng suot mo. Disente ka. Magandang umaga po. Kami po ay galing sa Christian Bible Baptist Church. Namibigay po kami ng libreng babasahin para sa inyo. Sir, pwede bang maipaliwanag namin? Nabigla siya. Sige, tuloy-tuloy ka. Element of surprise ang tawag doon. Kaya pa nagsulwi na hindi kayo pa. Tago-tago na. Meron kasama dito noon. Ganun yung style niya. Nagbibigay ng tracks. Tapos, pag walang tao, naglagay ng tracks, parang patago. Naglagay ng tracks. Huwag kang ganyan, sayo. Akala naglagay ka ng time bomb dyan. Ha? Pero mahirap. Pero sa kabila mahirap, sabi ni Paul, continue. Magpatuloy tayo. Mga kapatid, kung ano yung natutunan nyo, pagpatuloy. Huwag kayong magbago. Baka isang araw, pag-graduate nyo, hindi kayo pupunta rito. Bakit? Nagbago na kayo. Huwag tayong magbago sa ating natutunan. Sayang yung tinuro namin sa inyo. Huwag kayong magbago sa inyong natutunan. Ano yung kailangan natin gawin? Masama ang mundo, kailangan ang salita ng Panginoon. Kailangan pangansa. Ito lang ang solusyon, salita ng Panginoon. Masama ang mundo sa uling panahon, endure. Endure persecution. Endure hardness. Huwag kang mag-quit pag inahirapan. Endure. Mga kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi na magtatagal ang paghihirap natin. Siya'y babalik na at tayo'y gagantimpalaan. We are now living on the last days. Continue. Tayo tumayong lahat. Tayo manalangin. Nakita namin Diyos sa mga manal, maraming salamat Panginoon sa iyong salita na hayag sa aming kalagitnaan. Tunay nga Panginoon, ang sanglibutan, ang aming paligid Panginoon ay pasama ng pasama. Napakahirap po Panginoon na mamuhay, manindigan sa tama Panginoon. Minsan kahit mga estudyante sa Bible School, di quit. Sapagkat nainggit sila sa mga tao, sanglibutan, because of material things, because of pleasure, because of money. Kaya tulungan po kayo, Panginoon. Kahit mahirap, anong natutunan na yung Panginoon? Maglingkod sa iyo, ipagpatuloy na yung Panginoon. Pagpalaya po mga estudyante, tulungan mo rin po, Panginoon. Huwag kaming magbago. Huwag mong paintulutan, Panginoon, ng kaaway na napakagaling. Kahit sino, kanyang dinadaya. Kahit doktrina, kanyang panindigan, nababago. Lord, huwag mo kayo pabayaan, Panginoon. Huwag mong paintulutan kayo magbago, Panginoon, at umalis sa katuruan na tama ng Biblia, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos. Sa kahirapan, pag kami nahirapan, Panginoon, magpatuloy pa rin kayo, Panginoon. Tulungan po mga estudyante. Nawa, sila'y makatapos
At nawa, magamit mo sila sa iyong gawain. Kabila ng hirap, ay mapagpatuloy po sila, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa gawa ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat nakatungo, ang nakapikit, I will give the invitation. May kayo kinausap ng Panginoon. Mensahe yan. What will you do on the last days? Magpatumpik-tumpik ka pa? Anong gagawin mo sa huling panahon? Hihinto ka pa? Saan mo gamitin ang buhay mo? Huli na. Wala nang panahon. Saan paggamit ang buhay mo? Sa sanglibutan? Iiwanan natin sanglibutan. Kapatid, doon mo ibibigay ang buhay mo? Let us be faithful to God. On this wicked world, we need to serve God. We need to preach the word. Tayo tumayong lahat. Nakilala namin Diyos, o mga dahil maraming salamat Panginoon sa iyong salita na hayag sa may kalangitan. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa paalala, Panginoon. This world is not our home po, Panginoon. Huwag po kaming madaya, Panginoon, at ma-enjoy namin ang sanglibutan ito. Ngunit dalayan ko, Panginoon, sa huling panahon na binigay mo sa amin, magamit namin ang buong katapatan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito aming hiling at dalhin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Amen. Okay, may be seated please. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na nahayag sa atin ngayong gabi. Alright, while we are blessed, tawagin po natin ang ushers natin for the chapel hour offering. Tayo po iskilit na manalangin. Takila po naming Diyos na marami po sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita namin napakinggan ngayong gabing ito, na muling naghaman po sa amin na kami po ay magpatuloy sa amin po mga natututunan po Panginoon sa iyong salita. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit ngayong gabing ito. Bless po si Pastor Ray Baugan at ang gawain po sa tansa. Ngayong gabi Panginoon, pagpalain mo po ang offering na malilikom po Panginoon, maging kagamit-gamit sa iyong gawain. Sa mga magbibigay po, pagpalain mo po ang kanila pong buhay. Patawad po sa amin po mga kasalanan na nagawa sa iyong harapan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, maraming salamat po sa Panginoon sa salitang nahayag. Salamat po, Pastor Ray, sa salita po ng Panginoon na yan. Alright, sa ating po patuloy ay we have some announcements here. Sowers of the Week. Let's recognize the Sowers of the Week this evening. On-site students. First year, Tilan Iñaki, CBBC San Pedro 57, Souls 1, 6 first-time visitors. Banda Caraisa, CBBC San Pedro 42, Souls 1, 2 first-time visitors. Second year,
Tondo Leonard, CBBC San Pedro, 22 souls won, 27 first-time visitors. And Angeles Jinky A, CBBC Soldiers of Christ, Santa Maria, Bulacan, 16 souls won and 2 first-time visitors. Third year, Berdulaga Hansel June, New Testament Baptist Church, 7 souls won, 3 first-time visitors. Yutrago Jonalyn, CBBC San Pedro, 22 souls won, 9 first-time visitors. And fourth year, Balili Brian, CBBC San Pedro, 48 souls won, 14 first-time visitors. And Parate Jezreel, CBBC San Pedro, 14 souls won, 13 first-time visitors. Sa atin naman po online students, Philippines, Campo Redondo Noel, 15 souls won, 17 first-time visitors. Manding Juanita, 17 souls won, 22 first-time visitors. Online abroad, Bolivar Jumbo James, CBBC Ochiayi, 2 souls won, 4 first-time visitors. And Casanova Joyce, CBBC Onantuch, Taiwan, 3 souls won and 2 first-time visitors. Palakpan po natin ang mga soul winners, sowers of the week. And then, happy birthday to July 23 to 29 celebrants. Meron po ba? July 20 to 29? Meron po nag-birthday? Ayun, si Tondo. So may pa-birthday gift sa kanyang Panginoon, no? Sa mga bisita. Alright, please claim your token gift from SBO Secretary. BHBC updates. To all online students, please get your evaluation report from the library tonight. All on-site students who ordered BHBC uniforms, please settle your payment on or before July 31, 2026. All on-site and online students with tuition fee balances, please settle it on or before August 31, 2026. All on-site students, please check your team, yung sa Sports Fest po ito, on the bulletin board and join the meeting per group after the last subject tonight. 10 minutes only, no? So you have a meeting with your group, yun yata yung board nakalagay doon, so check your respective group sa inyong mga kasama. And then, first year room, ito po yung mga assignments, no? First year room, cream team. No? Akala ko cream line. Cream team, persistent palm. Second year room, black team. Steady sycamore, black yung... Third year room, yellow gold team, confident cedar. And fourth year room, mint green team, outstanding olive. Okay, after the last subject, please turn off the lights and electric fans, arrange the chairs, and close the windows, no? Kasi umuulan, alright? And then, alright po, so you listen sa last subject na ngayong gabi, no? Maging attentive pa rin po. May challenge po tayo doon sa preaching, no? So kahit po yun ay last subject, we have to endure and enjoy. Enjoy the last subject tonight. Alright, let's all stand please, and let's close sa panalangin. After the closing prayer, please proceed to your respective rooms para sa last subject, and then you'll have your meetings. Okay po, tayo manalangin. Dakilang Diyos nasa langit, maraming salamat for this evening. Salamat po sa salita ng Diyos na hayag po sa aming harapan po, Panginoon. Salamat po sa ginamit niyo pong tagapagsalita. Bulain niyo po, Pastor Ray Baugan, Panginoon, maging ang pinagkatiwalan niyo pong gawain sa Tanza Cavite. Salamat din po, Panginoon, sa mga guro, Panginoon, magsipagturo ngayong gabi. Sa last subject, bless niyo po, Panginoon, and give the students ang attentive heart po, Panginoon, makinig po sa lesson po ngayong gabi, Panginoon. Bless niyo po ang mga meetings later. Patawad po sa aming nagawang kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, or dismissed. Thank you very much po.